Paano nga ba i-activate at i-verify ang inyong Lazada wallet? Tara, alamin natin. So, ano nga bang Lazada wallet? Ito ay digital payment method ni Lazada or kung tawagin ay e-wallet. Meron tayong dalawang paraan para magamit natin at verify ang ating Lazada wallet. So, ang una ay pag-activate ninyo gamit ang basic KYC or Know Your Client or Know Your Customer. Hindi ko lang sure kung available to sa lahat, pero kasi kapag ito yung ginamit nyo, pag-activate ay limited pa rin yung pwede nyong magawa sa inyong Lazada wallet. Yung pangalawang way naman is pag-fully verify ng inyong Lazada wallet. So ayan, kapag may nakita kayong ganyan sa inyong Lazada wallet, ay i-click nyo lang yan at pwedeng-pwede na kayo mag-account verification. So dito makakita nyo na agad yung mga need na ID na pwede nyong magamit. So before, 4 lang talaga yung tinatanggap nila, itong passport, UMID, driver's license, tsaka PhilHealth. Pero ngayon ay nagdagdag sila ng TIN, tsaka SSS. Ang pinagtataka ko lang is bakit wala sa option nila yung national ID. Sana magkaroon sila ng bagong update at isama nila sa mga list of ID na pwedeng magamit ang national ID. Kung kayo ay citizen dito sa Pilipinas, pwedeng-pwede nyo magamit yung 6 na ID na yan. Pero kung kayo ay foreigner, tanging passport lang ang pwede nyo magamit. Ayan, dahil PhilHealth ID ang meron ako, kaya ayun yung clinic ko. Ito, need na natin mag-take ng picture ng ating ID. So dito may instruction na need nyo i-hold yung card nyo within the frame until all 4 edges. Tapos ayan, kapag nakikita nyo nagkakaroon na ng blue, is i-hold nyo lang siya hanggang sa mag-scan siya ng maigi. So ayan, after that is need na natin mag-take ng selfie. Tandaan nyo na kapag magtitake kayo ng selfie, dapat yung face nyo ay nakalagay lang siya sa frame. Tapos dapat clean ng background. Yung mga hindi naman pwede is yung maraming mga faces kapag magtitake kayo ng picture, yung eyes closed, naka-face mask, tsaka blur. Tapos ayan, pipindutin ko na yung take a selfie. Tapos makikita nyo dito sa taas is may instruction siya. Kung need ba mag-blink or kung ano pa man. So ayan, after that is need na natin i-review yung personal details natin. So sa part na to is madali na lang kasi kusa na nilang lalagyan yung mga basic information natin. Hindi na natin kailangan mag-fill up. Kasi nga na-detect na nila yun sa ID na sinubmit natin. So kaya hindi na natin need pang mag-fill up. Pero kung may need kayong i-edit, pipindutin nyo lang to. Halimbawa kasi minsan namamali ng spelling or ng number, kaya pwede nyo pa rin siyang i-edit. Tapos sa baba naman is need nyo rin mag-fill up ng occupation nyo. Kung wala naman kayo occupation is pwede nyo ilagay yung student or unemployed. So yan, maraming choices dyan. Pipili na lang talaga kayo kung may trabaho kayo at kung ano yun dito. So yan, dahil nga unemployed ako, yung nilagay ko dito sa please specify your occupation, nilagay ko is none. Tapos yung birthplace dyan is naka-automatic na rin siya. Pero kung di talaga kayo dun pinanganak sa lumabas, is palitan nyo na lang. Pwede nyo naman siya i-edit. Tapos dito naman sa pinakababa is yung contact details. Yung address nyo na nakalagay sa Lazada, yun na rin yung madetect niya. Need nyo lang siya i-confirm kung same ba yung current address nyo at yung residential address. Tapos ayan, i-double check nyo lang siya. Tignan nyo ulit yung details dun sa ID information nyo. Tapos ito rin yung nasa baba. Itong mga contact details, check nyo kung tama talaga. Tapos kung okay na naman is pipindutin nyo na itong submit. Tapos ayan, pagka-click ko ng submit is ganito yung lumabas, yung account verification in progress. Ang nakalagay dito is manonotified daw within 1 working days. Pero nakita ko dito sa Lazada, meron daw iba na umabot pa ng 2 days. Pero kapag lumagpas na ng 2 days is wala pa ring update yung Lazada, need nyo nang kontakin ang Lazada Customer Service. At tanungin nyo sila kung bakit nga hindi pa rin kayo na verify. Tandaan nyo na pwede pa rin ma-reject o ma-failed ang inyong application dito sa Lazada Wallet. Bakit nga ba? Ito ay dahil sa detection of multiple accounts, clear photo ID or selfie, your details didn't match in ID, and lastly, expired siya. So sa next video ko na lang siya i-explain para mas maliwanag. So mabalik na nga tayo dito sa aking Lazada wallet. So makikita nyo dito is wala nang nakalagay. Tapos pagtingin ko dito sa settings, ang nakalagay na is verification completed. Meaning na verified na agad-agad siya. Kaya tinignan ko dito kasi wala naman ako na-receive na notification pero meron pala. So ayan siya, ang Lazada wallet ko daw is fully verified na. Tapos ayan, kung makikita nyo dito is magkasunod na message lang talaga sila. Pareho lang silang 1 minute ago. Makikita nyo naman nung una is pending pa lang siya. Tapos after 1 minute is nag-successfully na agad siya. Hindi ko talaga na-expect to kasi nga akala ko after 1 day pa siya ma-verify. Pero ayun nga, siguro dahil sa na-detect nila na wala namang problema sa account ko is naging okay na agad siya at na-approve na agad or na-verify na agad-agad. Take note ha, fully verified ito.
Kaya marami kayong pwedeng gawin dito. Unlike dun sa isa, sa Orange app, ang hirap-hirap talaga i-verify nung e-wallet nila. Kasi iba't ibang ID na yung ginamit ko. Tama naman lahat ng nilagay ko na information. Pero ayun nga, mahirap pa rin ma-approve. Hindi lang ako yung nag-iisa nakaka-experience nito. Maraming nakaka-experience nito doon sa Orange app. Pero wala nga tayong magagawa doon kung ayaw nila i-verify. Pero ayun nga, buti na nga lang dito sa Lazada is madaling ma-verify. Actually, doon sa isang Lazada account ko, yung last pay later ko, una rin ako doon na-approve kesa sa Orange app na naka 8 times ako nakatry. Pero doon sa isang Lazada account ko, is mga 3 or 4 times lang yata ako nag-try yun, na-approve din agad. Kaya para sa akin is mas maganda itong Lazada. Kaso nga lang, yun nga lang, ang baba pa rin ng credit limit ko, worth 1.5 pa rin. Pero okay lang, at least nagagamit ko pa rin siya. So ayun nga, sa kakadaldal ko dito is napahaba ng video ko. Pero okay lang yan kasi lahat naman ng sinabi ko dito ay meron kayong matututunan. Next naman ay gagawin kong video ay kung bakit hindi kayo ma-approve dito sa Lazada Wallet. Kaya salamat sa panonood, thank you for watching, yun lang!